Magandang hapon sa lahat. Kumusta na po? Sana po lahat tayo ay nasa maayos na kalagayan kahit hindi po maganda ang panahon. So naging sunod-sunod po ang pagkawala ng ating klase kaya hindi po natin matapos-tapos yung pagtalakay sa L-filibusterismo. So natapos po tayo sa Kabanata 20. Okay? Ito po yung tungkol kay Don Custodio. So ngayon po ay sa pagpapatuloy natin ay tatalakay naman po natin ang Kabanata 21. Okay, so sa inyong mga libro, ano po ang pamagat ng Kabanata 21? So, Kabanata 21, ang pamagat po nito ay mga ayos ng Maynila. Okay, so sa pagtalakay natin ng El Filibusterismo sa Kabanata 21, ay meron tayong mga makikitang salita na hindi familiar sa atin. So, number 1 po, yung salitang operata. Ang operata, hindi katulad ng opera, ay mas maiksi. Ito ay nakakatawa at binubuo ng mga pagtatanghal na pasalita, paawit, at pasayaw. Sumunod naman po ay ang Teatro Variedades. So ito ay totoong teatro nung panahon ni Rizal na naging sentro ng mga pagtatanghal gaya ng sarsuela at ng operata. Sumunod naman po ang Le Clocher de Corneville o sa English po ay Bells of Corneville. So ito ay sinulat ni Robert Planquet, isang sikat na manunulat sa Pransya. Ito ay 3-act na operata, ibig sabihin maiksi lang po ito. Noong panahon ni Rizal, ang grupong to ay nag-iikot-ikot sa iba't ibang bahagi ng mundo para itanghal itong Le Clocher de Corneville. So kasama na yung mga bansa sa Europa at sa Timog Silangang Asya. Bago tayo magsimula sa pagtalakay ng Kabanata 21, kung mapapansin po ninyo doon sa unang bahagi ng Kabanata, ano daw po yung mga pinag-uusapan sa Maynila? So sa pagsisimula ng Kabanata 21, makikita natin dyan na naging usap-usapan yung pagtatanghal ng Le Clocher de Corneville na pinamunuan ni Mr. Joy. Okay? So nabanggit po dyan na naging laman siya ng mga pahayagan o ng mga balita at naubos agad yung mga ticket dito sa pagtatanghal na yon. Kay katunayan, kahit yung mga nasa mataas na posisyon, gaya ng mga praile, ay naubusan din ng ticket dito sa pagtatanghal na to. So, ibig sabihin, yung mga tao sa Maynila ay curious sila, gusto nila makita o mapanood kung ano ang nilalaman netong pinag-uusapan na pagtatanghal. Okay, so, sumunod. So, sa pagpapatuloy ng Kabanata 21, sino-sino yung mga tauhan na pinakilala sa kabanata na to? Nakita po ba natin kung sino? So, isa sa mga pinakilalang tauhan dyan, si Camarón Cosido. So, inilarawan siya ni Rizal bilang matangkad, payat, at mabagal maglakad. Okay? So, nalilimahid o medyo madumi yung kanyang suot na Amerikana. Payat yung kanyang binti. May suot siyang sombrerong pieltro. So, yung kulay ng kanyang buhok ay medyo abuhin at kulot. Ano pa? Kahit na isa siyang Kastila, ay wala siyang balbas at bigote. Hindi gaya doon sa stereotype sa mga Kastila nung panahon ni Rizal na halos lahat merong silang balbas at bigote. Okay, so ano pa yung paglalarawan sa kanya? Siya ay galing sa mayamang pamilya sa Espanya. Pero nandito siya sa Pilipinas at namumuhay bilang pulubi. So walang nakakaalam ng kanyang totoong pangalan, walang nakakaalam kung saan siya nakatira o kung saan siya kumakain. So kung meron mang kapansin-pansin sa kanya, hindi ito yung suot niya, kundi yung kulay ng kanyang balat. Kasi ang sabi dun sa kabanata, siya ay medyo mapula yung kanyang balat, gaya ng isang hipon kapag medyo luto na. So doon nila kinuha yung pangalan niyang Camarón Cosido. So kahit na isa siyang peninsular, ay hindi niya hindi niya pinagmamalaki na isa siyang Kastila. So, kinakahiya niya, yung kanyang lahi. So, paano siya kumikita? O sa ano yung kinabubuhay niya? So, kumikita siya sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga poster doon sa mga pagtatanghal sa teatro.
Okay. So, isa sa mga mapapansin nating ugali ni Cameron Cosido dyan sa kabanata ay yung pagiging observant niya. So, dahil observant siya, ano ba yung mga bagay na nakita, na obserbahan ni Cameron Cosido noong gabing yun? Sige nga, tignan natin sa libro. So, number 1, ano ba yung mga nakita niya? So, nakita niya na may grupo ng mga lalaki na galing sa iba't ibang direksyon, na nagkukunwari na hindi magkakakilala, pero mapapansin o napansin ni Cameron Cosido na sila ay nagsesenyasan. Okay. So, pangalawa, meron din siyang nakitang 4 o 5 lalaki na nakikipag-usap sa isang tao na parang militar. At meron din siyang mga narinig. So, bukod dun sa kanyang nakita, meron pa siyang narinig na usap-usapan ng mga kalalakihang to. So, ano ba yung mga narinig niya mula dun sa mga lalaki? Okay, so ano pa yung mga narinig ni Cameron Cosido? Narinig niya na ang hudyat ay isang putok. Okay? So ano pa? Narinig din niya na pinag-uusapan nila na yung mga praile ay nananatili sa Pilipinas habang yung mga Kapitan General ay umaalis o maaalis sa Pilipinas. Okay, ano pa? Narinig din niya na kapag nagtagumpay itong himagsikan na to o itong binabalak ng mga lalaking to ay yayaman sila. At ang hudyat ay isang putok. So kung babalikan natin yung tinalakay natin sa Cavite Mutiny, nabanggit natin doon na hindi lang dapat dito sa Cavite magkakaroon ng pag-aalsa. So dapat magkasabay sila doon sa Maynila at ang magiging hudyat ng pagsisimula ng revolusyon na to ay isang putok ng kanyon mula sa Maynila. Ang problema, itong mga nasa Cavite, ang problema, itong mga nasa Cavite, ang narinig nilang putok ay paputok mula sa isang pista. Okay, kaya hindi nagkaroon ng himagsikan sa Maynila, samantalang dito sa Cavite ay nagkaroon ng himagsikan kasi nga, kumbaga, nagkamali sila ng narinig na hudyat. So, bukod kay Cameron Cosido ay pinakilala din ni Rizal si Tio Kiko. Sino naman si Tio Kiko? Siya ay kasama ni Cameron Cosido sa pagdidikit ng mga poster sa teatro. So, ano yung pagkakaiba nilang dalawa? So, ang sabi dyan sa kabanata, si Cameron Cosido ay isang Kastila, pero wala siyang balbas at wala siyang bigote. Okay? Hindi gaya ng mga kasamahan niyang mga Kastila. So, etong si Tio Kiko naman, kahit isa siyang Indio, ay meron siyang balbas at meron siyang bigote. So, ang description sa kanya ni Rizal ay para daw siyang uod. So, yung kanyang suot na pantaas ay medyo mahaba. Pero, di ba si Tio Kiko ay inilarawan ni Rizal bilang maliit na tao? So yung kanyang pantalon daw ay hanggang tuhod at yung kanyang sapatos ay medyo parang mas malaki kumpara sa totoong size ng kanyang paa. So nilarawan siya ni Rizal na para daw siyang uod kasi mabalahibo siya. Yes, no, hindi gaya ng mga typical na Indio na hindi naman mabuhok yung kanilang mga balat, wala silang masyadong balbas. Etong si Tio Kiko ay kabaliktaran ng mga stereotype ng mga Indio nung panahon na yan. So, siya ay may balbas, meron siyang balahibo, mabalahibo din yung kanyang mga kamay at paa. Yun. Okay, so bukod kina Tio Kiko at Cameron Cosido, sino pa yung mga tauhan na pinakilala? O sino pa yung mga tauhan na nanood ng pagtatanghal? Yung bidang-bida dito sa kabanata na to ay si Tadeo. Okay. So, dyan sa kabanata na yan, ang sabi, meron daw kababayan si Tadeo na dumating sa Maynila. So, si Tadeo ay, kumbaga, nagpresenta siya na ipapasyal niya etong kababayan niya sa buong Maynila. So, etong kababayan ni Tadeo na kararating lang sa Maynila ay curious siya sa mga nakikita niya sa Maynila. So, pinasyal siya ni Tadeo.
So yung mga nakikita ni Tadeo, kinukwento niya dito sa kanyang kababayan, pero yung mga kinukwento niya ay mga gawa-gawa lang niya. So sinasabi ni Tadeo na itong mga nakakasalubong nila ay kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Pero kapag yung mga Kastila na nakakasalubong nila ay hindi pumapansin o hindi pinapansin si Tadeo, ang sinasabi naman daw niya ay etong taong to ay bulakbol, walang pinag-aralan, hampas lupa, walang kwenta. Okay. So, kung mapapansin ninyo o kung nabasa ninyo yung kabanata, kapag may yung mga nakikita ni Tadeo, kinukwento niya dito sa kanyang kababayan. Pero yung mga kwento niya, gawa-gawa lang niya. Okay, hindi totoo. So, nagbibida-bida siya dito sa kanyang kababayan. Nakilala niya lahat yung mga taong nakikita nila sa teatro. So, bukod kay Tadeo ay nandito rin si Paulita Gomez. Yan, sino yung kasama ni Paulita Gomez? Si Doña Victorina at si Juanito Pelaez. So si Juanito Pelaez, nilibre niya ng ticket si Paulita Gomez at si Doña Victorina. So bukod kay Paulita Gomez ay dumating din sina Macaraeg, sino pa? Sandoval, Isagani, para manood din ng pagtatanghal. Sa pagdating na ng Macaraeg ay inoffer niya yung ticket na dapat para kay Basilio kay Tadeo. Kasi nga 'di ba meron silang kumbaga mission doon sa panonood nila ng pagtatanghal. So kung babasahin din natin yung huling bahagi ng kabanatang to ay medyo napahiya si Tadeo kasi nung nakita ng kababayan niya si Macaraeg, sabi niya, ay nandito pala si Macaraeg, ang iyong katulong. 'Di ba? So ibig sabihin, pinagmamalaki ni Tadeo na katulong niya si Macaraeg. 'Di ba? So buti na lang hindi narinig yon ni Macaraeg. So, Kabanata 22, ito yung pagtatanghal. Okay. So, dito sa pagtatanghal, dun sa unang bahagi ng kabanatang to, ay inilarawan ni Rizal yung uri ng mga manonood na makikita mo doon sa loob ng teatro. So, hindi ba pag tayo ay nanonood ng pagtatanghal sa Dasma Arena, so meron tayong mga etiquette na dapat bigyan ng pansin. Makikita natin na yung etiquette na dapat sinusunod sa panonood ng palabas sa teatro ay hindi makikita doon sa mga tao na dumalo sa palabas. Okay. So una, ano yung iba't ibang uri ng manonood na makikita natin doon? So, number 1 ay yung mga artillero, yung mga nasa militar. Okay, so ano yung naging asal nila? Sila ay magugulo, maiingay, pinapansin nila binabastos nila yung mga kababaihan na dumadaan sa kanilang harapan. Okay, so hindi ba? So, kumbaga, dapat sila yung nagpapakita ng pinakamaayos na pag-uugali kasi nga sila ay mga militar. Pero, sila yung pinakamagulo, sila yung pinakamaingay doon sa palabas na yun. Next, yung ibang mga tao doon ay naiinip na dahil hindi pa nagsisimula yung palabas. So, bakit hindi pa nagsisimula yung palabas? Yan. Ito ay dahil hindi pa dumarating yung Kapitan General. Ibig sabihin, hinihintay nila yung pagdating ng Kapitan General bago simulan yung palabas. Okay? So, habang hinihintay yung Kapitan General, yung mga tao ay nagsisigawan na sila. Pinupukpok nila ng baston yung mga upuan. So, ibig sabihin, hindi sila patient. Ayaw nilang maghintay ng matagal doon sa palabas. So, kung yung ibang manonood at yung mga artillero ay maiingay, nilarawan na yung mga kababaihan naman na manonood doon sa mga palko ay para daw silang isang basket ng bulaklak. So, nagpapaypay sila ay ng kanilang sarili habang hinihintay yung pagsisimula ng palabas. So, isa sa mga tauhan na dumalo doon sa palabas ay si Pepay.
So, bakit siya dumalo doon sa palabas? So, kung babalikan natin yung kabanata na tinalakay natin ng mga nakaraan, hindi ba? Ang usapan ng mga mag-aaral ay hihingi sila ng tulong kay Ginoong Pasta para makumbinsi si Don Custodio na panigan yung kanilang panukalang pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Pero dahil nabigo si Isagani na kumbinsihin si Ginoong Pasta, ay bumalik sila doon sa dati nilang plano na kailangan nilang humingi ng tulong kay Pepay para mapapayag si Don Custodio doon sa kanilang plano. Isa sa mga naging paraan ni Macaraeg para makausap si Pepay o para humingi ng tulong kay Pepay ay yung paghahandog ng isang palko o kaya ng isang balcony para kay Pepay at doon sa mga mananayaw. So in short, nilibre niya ng ticket sina Pepay para makapanood sila doon sa pagtatanghal. Okay, so take note, si Pepay mananayaw siya pero hindi siya yung performer doon sa palabas na yon dahil yung palabas na yon ay kumbaga performance ng mga taga-Pransya, ng mga Pranses. Okay, so walang Pilipinong performer doon. Okay, so balik tayo. So nilibre ni Macaraeg sina Pepay dahil may usapan din si Pepay. So kumbaga, ay nakiusap si Macaraeg o yung mga mag-aaral kay Pepay na kumbinsihin si Don Custodio para sa kanilang kahilingan. Si Pepay naman, sumulat naman siya kay Don Custodio na makikipagkita siya doon sa teatro. Okay, para malaman niya, gusto niyang malaman kung ano yung pasya ni Don Custodio doon sa kanyang kahilingan. So, sumunod. So, pinakita din o dinescribe, inilarawan din ni Rizal kung ano-ano yung mga naging reaksyon ng mga taong nanonood ng palabas. Ano ba yung mga naging reaksyon ng mga tao doon sa palabas? Okay, so unahin natin si Tadeo na nilibre ni Macaraeg. So si Tadeo ay isa daw siya sa mga pinakamahusay sa subject na Pranses o yung kumbaga siguro ito ay subject tungkol sa pagsasalita ng wikang Pranses. So, isa daw siya sa kumbaga pinakamahusay sa subject na yon. So ngayon, dahil isa siya sa mga pinakamahusay, ibig sabihin, isa siya sa mga nakakaunawa doon sa pagtatanghal kasi nga ang ginagamit nilang wika ay French doon sa pagtatanghal. Okay? So, hindi ba kapag doon sa mga halimbawa pagtatanghal sa teatro, meron silang binibigay na parang mga pamphlet, parang mga brochure, nakasulat doon yung summary kung ano yung makikita doon sa palabas. So, si Ben Zaib na isang mamamahayag, siya yung nag-translate ng summary mula sa salitang French patungo sa wikang Filipino. Okay, so para magkaroon ng idea yung mga tao doon kung ano yung pagtatanghal, kung tungkol saan yung pagtatanghal. Pero hindi naman talaga nila naiintindihan yung wikang ginagamit ng mga performer. Okay? So, sumunod, etong si Tadeo, dahil bida-bida siya, ang narinig lang niya ay kan-kan. So, kan-kan, ito ay isang uri ng sayaw. So, nang narinig niya yung salitang yon, nagbida-bida siya sa kanyang mga kaklase na tingnan nyo, makikita nyo, sasayaw sila ng kan-kan. So, makikita dyan, pinagkikiskis pa nga daw niya yung mga yung kamay niya, excited siyang makapanood ng kan-kan. Pero natapos na lahat, yung pagtatanghal ay wala silang, kumbaga natapos na yung unang act, yung unang bahagi nung pagtatanghal, pero wala pa silang nakitang sayaw na kan-kan. So tinatanong nila si Tadeo, nasaan yung sayaw na kan-kan? Okay, so kahit siya, gusto niya ding makita, pero wala silang nakita doon sa pagtatanghal. Ano pa, tinatalasan din niya yung kanyang pandinig doon sa mga malalaswang salita na babanggitin ng mga nagtatanghal. Yun daw yung inaabangan niya doon sa pagtatanghal.
Okay, so sumunod naman po si Sandoval. So kung babalikan po natin yung tinalakay nating kabanata, si Sandoval isa siyang peninsular. So nandito siya sa Pilipinas para magtrabaho bilang isang government employee habang nag-aaral. Okay, so naging kaibigan niya itong mga grupo ni Makaraeg. So ngayon, isa din siya sa mga, kumbaga, isa din siya doon sa nakakaintindi ng wikang Pranses. Pero hindi lahat ng salitang Pranses ay nauunawaan niya. So siya yung nagta-translate nung mga sinasabi ng mga aktor sa kanyang mga kasamahan. So, bago sila manood doon sa pagtatanghal, ay binasa muna niya yung summary nung pagtatanghal para meron siyang idea. So, doon sa mga bahagi na hindi niya maunawaan kung ano yung sinasabi ng mga tao ay kung ano yung sinasabi ng mga nagtatanghal ay nag-iimbento na lang daw siya kung ano yung sinabi nila o kung ano yung nangyari. So, syempre, total, hindi din naman maintindihan ng mga kasama niya yung pinanonood nila o yung wikang ginagamit ng mga nagtatanghal, edi, imbento na lang siya ay para hindi siya mapahiya sa mga kaklase niya. Okay, so isa sa mga tauhan na nanood doon sa kabanata ay si Padre Irene. Pero hindi gaya ng ibang mga manonood ay itinatago siya o nagtatago siya, tinatago niya yung kanyang sarili kasi pinadala siya doon ni Padre Salve para mag-espiya, para magmanman kung ano yung mga nagaganap sa pagtatanghal. Okay. So, nung una, nandun siya sa may malayo, pero dahil isa siyang fanatic o kumbaga, ito yung mga bagay, ito yung mga bagay na gustong-gusto niya, yung panonood ng mga musical, ay lumapit siya para makita ng malapitan yung pagtatanghal. At nabanggit pa dyan na nakapasok pa nga siya sa dressing room ng mga magtatanghal kung saan siya nakilala o nakita at nakilala ng dati niyang kaibigan na si Lily o si Sir Polete. So Sir Polete, ito yung main role. Ito yung isa sa mga bida doon sa pagtatanghal na ginagampanan ni Lily na kaibigan ni Padre Irene. So, matagal na silang magkaibigan. Ngayon pa lang sila magkikita sa Maynila. So, tuwang-tuwa si Lily nung nakita niya yung kanyang dating kaibigan. Okay? So, bilang isang kritiko at isang kaibigan naman ay kumbaga pinakita ni Padre Irene yung kanyang suporta at paghanga doon sa naging performance ni Lily sa pamamagitan ng pagpalakpak. So kumbaga, yung pagpalakpak niya ay nangangahulugan na mahusay yung pagtatanghal ng kanyang kaibigan. So, pagkatapos si Padre Irene ay dumako naman po tayo kay Juanito Pelaez. So, si Juanito Pelaez ay nagkukunwari naman siya na naiintindihan niya yung performance o yung pagtatanghal ng mga Pranses. Okay, so di ba nga, ang sabi dyan ay pumapalakpak, tumatawa, ngumingiti, na para daw naiintindihan niya yung performance. Dumamove si Juanito Pelaez kay Paulita. So sabi niya, bakit daw siya magpapakapagod na manood doon sa pagtatanghal kung may higit na magandang babae naman na malapit sa kanya. So nung narinig yun ni Paulita, medyo namula ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ni Juanito Pelaez. Pero sa totoo, si Juanito Pelaez, hindi naman talaga siya naririnig. Sabi nga dyan ay bihira siyang tumingin doon sa mga nagtatanghal. Okay, so sumunod ay si Isagani. So si Isagani naman, okay, so sumunod naman ay si Isagani. So si Isagani naman, hindi siya makapag-concentrate doon sa kanyang pinanonood dahil nakita niya si Paulita Gomez at si Juanito Pelaez. Okay, so katunayan nga, nung nakita ni Isagani si Paulita Gomez at si Juanito Pelaez, ay binati pa siya ni
Paulita Gomez. Okay, so binati siya ni Paulita pero yung mata daw niya para daw humihingi ng tawad na hindi maintindihan ni Isagani. Si Isagani naman, nung nakita niya yung dalawa, nakaramdam siya ng galit, ng panibugho, ng pagkaapi, dahil nakita niya yung kanyang kasintahan na may ibang kasama. Okay, so nakita niya yung kanyang kasintahan na may ibang lalaking kasama. So parang naisip niya na pagkatapos nung pagtatanghal na yon ay hahamunin niya ng suntukan si Juanito Pelaez. Okay. So, sumunod naman si Paulita Gomez. Ano naman yung kanyang naging reaksyon? So, si Paulita nayayamot o naiinis siya kay Isagani dahil sa tuwing tumitingin siya kay Isagani ay parang wala itong reaksyon, kay seryoso itong nanonood doon sa pagtatanghal. Okay, so hindi siya ngumingiti, hindi siya tumatawa, hindi siya pumapalakpak, nakatingin lang siya doon sa mga sa mga nagtatanghal. So naisip niya na naaakit na kaya o kumbaga nakaramdam siya ng selos na sinabi niya sa kanyang sarili na parang naaakit na si Isagani doon sa mga babaeng nagtatanghal sa entablado. So, di ba? Siya na nga yung may ibang kasama doon sa panonood, pero siya pa itong nagseselos kay Isagani na wala namang ginagawang masama. So, panghuli ay si Doña Victorina. Ano naman ang reaksyon ni Doña Victorina? So, si Doña Victorina naman, dahil nga, di ba, bida-bida si Juanito Pelaez, kunyari na iintindihan niya yung pagtatanghal. So, ito yung, kumbaga, bilib na bilib naman si Doña Victorina kay Juanito Pelaez. Ano yung desisyon na nabuo kay Doña Victorina nung gabi yun? Ay napagdesisyonan niya na kung sakaling mamatay si Don Tiburcio na kanyang asawa ay pakakasalan niya si Juanito Pelaez. Diba? So, balikan natin yung misyon ng mga kabataan doon sa kung bakit sila nandoon sa teatro. So, ano yung mission nila? Mission nila na malaman kung ano yung pagpapasya ni Don Custodio sa Akademya ng Wikang Kastila. So, yung sulat ni Don Custodio kay Pepay, binigay ni Pepay kay Macaraeg. So, ito yung naglalaman kung ano yung pasya niya. Pero, nung nabasa ng mga kabataan, yung sulat na yun, ano yung nakita nila? Sabi nila, ang nakalagay doon ay huli na, okay, kumbaga nakapagpasya na ibigay na ni Don Custodio yung kanyang desisyon, yung kanyang suggestion tungkol doon sa Akademya ng Wikang Kastila. Okay? Pero sabi niya, yung desisyon naman daw, yung desisyon na ginawa niya ay panig doon sa mga tao na pinaglalaban ni Pepay. Kumbaga, yung desisyon na binigay niya ay maaaring pumapanig doon sa kagustuhan ng mga kabataan. Okay, so ano ba yung desisyon na binigay ni Don Custodio? Okay, so nung narinig ng mga kabataan na yon, feeling nila ay nabigo sila. Kasi nga hindi nila alam kung ano yung suggestion ni Don Custodio doon sa kanilang panukalang Akademya ng Wikang Kastila. So, nagkataon na nagkausap din si Padre Irene at si Macaraeg. So, ano yung sinabi ni Padre Irene kay Macaraeg? Ano yung sinabi ni Padre Irene kay Macaraeg tungkol doon sa kanilang panukalang Akademya ng Wikang Kastila? Okay, so number 1. Nalaman ni Macaraeg, ayon na rin kay Padre Irene, na isa sa katuparan nila ay yung Akademya ng Wikang Kastila. Pero may kondisyon. Okay? Hindi ang mamamahala dito sa akademyang to ay hindi ang mga kabataan na nagpanukala nito, kundi ang mga praile. Ay, nakukuha po ba natin? So, kumbaga, eto nga ay ipapatupad nila. Okay? Pero, ang mamamahala ay ang mga praile. So, ano yung sinabi? So, itong Akademya ng Wikang Kastila na to ay, kumbaga, so, itong Akademya ng Wikang Kastila na to ay isasama bilang isa sa mga kurso sa pamantasan. Pero, kapag hindi pinayagan, ay, ito ay pamamahalaan
ng mga paring Dominico. So, kumbaga, iba yung nag-suggest, iba yung nagpatupad, parang gano'n. Ano naman ang gagawin ng mga kabataan? So, di ba sila yung nag-suggest? So, hindi na sila yung mamamahala. Ano yung gagawin nila? Sila daw yung mangongolekta ng butaw at kontribusyon. So, yun lang yung, kumbaga, role nila doon sa ipapatupad na akademya. So, hindi sila yung magmamanage, hindi sila yung magmamanage, hindi sila yung mamamahala, kahit na sila yung nag-suggest ng panukala. Ang ano lang yung gagawin nila, sila lang ay taga-singil ng membership fee at ng contribution para mapatakbo yung mga perang kailangan para mapatakbo yung akademya. So, number 3, dahil nga ipapatupad yung akademya ng wikang Kastila, sabi ni Padre Irene, ay dapat itong ipagdiwang ng mga kabataan. Kasi bilang pasasalamat doon sa mga tao na naging dahilan ng katuparan nito. Pero syempre yung mga kabataan, malungkot sila dahil kahit ito ay ipapatupad, ay parang wala ring silbi dahil hindi rin naman sila yung magpapatakbo o hindi sila yung magmamanage ng akademya na ito. Okay, so dahil medyo malungkot sila dun sa naging resulta ng kanilang panukala, ay umalis na sila doon sa teatro kahit hindi pa tapos yung palabas.